Okay. So sa ating huling pag-aaral po last Friday, pinag-aralan po natin mga kapatid kung ano po dapat ang maging pamumuhay at gawain po ng isang Kristiyano sa mga huling araw na ito. Natutunan po natin that sa mga huling araw na ito, which nagsimula po sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, hanggang siya po ay umakyat at nasa kanang kamay ng Diyos Ama, nagsimula na po yung tinatawag na ang mga huling araw. Ngayon, ano po ang dapat gawin sa mga huling araw? Dito ho natin natutunan na kailangan ho natin maging hospitable sa ating mga kapatiran na nasa pananampalataya. Pangalawa, kailangan po natin umiwas po sa kasamaan. At bahagi po dito, syempre, yung bibig na mahilig magreklamo. Dahil syempre, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pag-uusig, trahedya o yung mga iba't ibang klase mga suliranin, tayo po ay nakapagre-reklamo laban po sa Diyos at hindi po nararapat. Gayunpaman, binabanggit din po sa atin ng Biblia that ang mga gawain po ng isang Kristiyano sa mga huling araw na ito ay kailangan gamitin ang mga kaloob na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Dahil ang bawat isa ho sa atin ay may mga kanya-kanya mga kaloob ho. At kailangan gamitin po ito para sa ikabubuti at ikakalakas ng iglesia. So, pagdating po natin sa section po na talatang 12 hanggang 19, maaari ho natin tanungin dahil ito na po yung last section na magtatapos po ng chapter 4. So far, we've come to learn in chapter 4 that mula po sa talatang 2 hanggang 19, ito po ay nakasentro sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo po ay tumalikod sa kasalanan. Kalooban po ng Diyos na ihanda ang ating mga pag-iisip, na maging wastong ang ating pag-iisip, lalo na tayo po ay nasa kalagitnaan ng mga trahedya at pagsubok. Kalooban din po ng Diyos na gamitin ang ating mga kaloob para po sa ikabubuti at ikalalakas ng bawat isa. And lastly, kalooban po ng Diyos na dapat ito ang maging mentalidad at gawain po natin, lalo na kapag tayo po ay nakaranas ng mga pag-uusig. Ngayon, there are 5 things na nais ko pong banggitin ho sa atin that is quite important. May 5 bagay na dapat gawin during trials. At kung lolobin po ng Diyos, yan po ang ating pag-aaralan sa talatang 12 hanggang 19. May 5 bagay na dapat po gawin ng mga Kristiyano, lalo na kapag sila'y nasa kalagitnaan ng pag-uusig o mga suliranin. And yan po ay mababasa po natin sa talatang 12. Notice what Peter says here. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang iyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Now, ang unang-unang binanggit po dito na parte po dun sa 5, number 1, do not be surprised. Yan ang unang-una na binanggit po ni Pedro na dapat gawin ng isang Kristiyano. Especially if they are in the center o sentro ng mga pagsubok o pag-uusig. Do not be surprised. Now, it's interesting dahil sa Tagalog, ibinigay na po yung buod na kahulugan sa talatang 12 nung banggitin po ni Pedro. Huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok. Pero kung mapapansin niyo po sa wikang English, wala po dyan yung mga salitang heavy temptation, heavy persecution. Kundi ang nakalagay po dito is the fiery ordeal, maapoy na pagsubok sa isang literal na salin. Na bakit po isinalin po ng ASND translation yung mga salitang fiery ordeal or maapoy na pagsubok into mabibigat na pagsubok. Dahil ang nilalarawan po ng salitang fiery ordeal o maapoy na pagsubok
ay nagbibigay nga po ng kahulugan na talagang napakabigat na pagdadaanan at mararanasan ng isang Kristiyano. Na ito'y hinalintulad sa isang tao na dumaan sa apoy. Kailangan siya dumaan sa isang apoy or something intense na persecution. Kaya ang pagkasalin po na wikang Tagalog dito is, kailangan siya dumaan sa mabibigat na pagsubok. Pero tayo kapag nakakaranas po tayo ng mga iba-ibang klase mga anyo o uri ng mabibigat na pagsubok, di ba dumarating po sa atin yung salitang surprised? We are surprised. Bakit nga po ba ito nangyayari sa akin? Maari pagdating po sa pamilya, kagagaling nyo lang po na makipag-ugnayan sa Panginoon. O katatapos nyo lang po na makipag-ugnayan sa Panginoon. And then all of a sudden, magkakaroon ka na matinding pagsubok, mabigat na pagsubok, and yet magtataka ka na lang, why did that happen? Or ikaw ay nasa trabaho, kakagaling mo lang sa prayer room, or kakatapos mo lang sa pag-aaral ng Biblia before you headed to work. And then all of a sudden, ikaw yung pinag-iinitan ng mga tao at your workplace because you are a Christian. And yet, dumarating maari sa atin, bakit ganon? Ano ba ang ginawa ko? Bakit ako pinag-iinitan? Or you're outside sharing the gospel. And yet, pinapulis ka ng mga tao because you're disturbing the peace. And yet, dumarating sa atin, bakit ganon? Why is that happening? Pero ang unang-una binanggit po ni Pedro sa section na ito is, huwag ka na magtaka. Do not be surprised. Dahil kapag ang ating pag-iisip mga kapatid ay nakasentro sa katuruan ng Biblia, bago pa ho na isulat ni Pedro ang kanyang liham na huwag kang magtaka o huwag kang magulat, sinabi na po ni Kristo kung kayo'y pag-iinitan ng mga tao sa mundo, pinag-iinitan kayo dahil ako yung unang inusig nila. So it should not be a surprise for the Christian. Sabi din ni Pablo, ang lahat ng mamumuhay kay Kristo Jesus ay uusigin. Sabi din po ng Biblia sa aklat ng Juan 15, kung kayo'y kinapopuotan ng mundo, just know first na ako yung unang, we could say, kinamuyan ng mundo. That the world hated Jesus first. So do not be surprised. Yan ang unang-una na dapat po natin gawin o isipin when we are under persecution. If you are going to be persecuted, do not be surprised. If you're going to be hated, do not be surprised. Kung kayo'y iiwasan ng mga tao, pamilya man, kamag-anak, asawa, doesn't matter who it is, do not be surprised because you are a partaker of the sufferings of Christ. Moreover, pagdating po sa talatang 13, sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. So kung sa talatang 12, ang unang utos ni Pedro is, huwag kang magulat, do not be surprised. Pagdating naman po in verse 13, sabi po dito, but rejoice. Magalak tayo. Now, itong salitang magalak ay may dalawang kilos ito, or function, we could say. Unang-una, kapag sinabi rejoice, the first reason is this. Ayon po sa talatang 13, bakit kailangan magalak po tayo? Dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. We are partakers, we are fellow sharers, heirs of the suffering of Christ. So why should we rejoice? Ayon po sa talatang 13, sabi po dito, we are partakers with Christ. Okay. Pangalawa, bakit kailangan ho natin magalak? Well, sabi din po sa talatang 13, dahil inaabangan po natin ang kanyang pagbubunyag of His glory. Expecting His
glorious return. So dito, yung second utos po ni Pedro kung bakit kailangan po natin magalak, unang-una dahil nakikibahagi ho tayo sa sufferings ni Kristo. Kapag sinabi po nakikibahagi, it is interesting na yung ginamit po mula sa original na salitang nakikibahagi could be understood literally, you are fellowshipping in His suffering. You are sharing this fellowship with His suffering. So, syempre, kapag sinabi you are fellowshipping the suffering with Him, that means may kaugnayan po tayo kay Kristo. Kaya nga madalas po natin binabanggit po sa inyo mga kapatid, nakakapagtaka na lang kung ako o ikaw ay naturingang Kristiyano pero kailanmay sa iyong pagiging Kristiyano hindi ka nakaranas ng pag-uusig for the faith. Kaduda-duda yung ganong klaseng kalagayan. Kung mahal ka ng mundo, as a Christian, something is wrong. Dahil kung si Kristo, mga kapatid, hindi siya minahal ng mundo, kundi nagalit sa Kanya ang mundo, niya tayo na nagsasabi, ako ay Kristiyano, pero mahal na mahal tayo ng mundo and never once nagalit sila sa atin. Well, most likely, kaduda-duda po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Kristo. Do we really have fellowship with Christ? Secondly, we must rejoice dahil sa kabila po ng ating pagsubok, paghihirap na nararanasan, kailangan po natin magtiis ng pasamantala dahil babalik na po si Kristo. Yan ang kagandahan po niya mga kapatid. Tulad ng binanggit po dito sa chapter 5, kung ibababa lang po natin ang basa sa chapter 5, talatang 4, bagamat ito po ay nasa konteksto ng pag-aalaga ng mga pastor sa tupa, pero may inaabangan din ho sila. Chapter 5, verse 4. Tingnan niyo po nakalagay dito. At pagdating ni Kristo, na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Kung ang mga pastor ay kailangan po maging masigasig sa pag-aalaga, pagtuturo, pagbibigay po serbisyo sa tupa ng Diyos, dahil alam nila darating yung chief shepherd, ganoon din dapat para sa mga nakakaranas ng pag-uusig. Dumaranas po tayo ng pag-usig alang-alang po kay Kristo because of our union with Christ. Pero kailangan po natin magtiis with expectation that bagamat tayo po ay nakakaranas ng ganito, my Lord and Savior is going to return. Minsan ang nagiging mentalidad po natin mga kapatid, kailan kaya matatapos ang paghihirap na ito? But rather, alam naman po natin ang sagot Matatapos po ang kaguluhan na ito when Jesus Christ comes back. So ang dapat maging mentalidad ng bawat Kristiyano is, Panginoon, come quickly. Bumalik na ho kayo. Whereas kapag sinabi ninyo, kailan kaya ito matatapos? Ang dating is that hindi mo inaabangan ang pagdating ng ating tagapagligtas. And napakalinaw, sabi na nga po ni Pedro, nagtitiis ho tayo na may kagalakan dahil alam natin pabalik na ang ating Panginoong Jesucristo. So number 2, rejoice. Do not be surprised. Why? Dahil sinabi na po ni Kristo kung ano po mararanasan natin bilang Kristiyano. Number 2, magalak tayo when you are under trials. Kahit nga po si Santiago, who is arguably one of the earliest letters in the New Testament, sabi po niya, do not count it with sorrow, but count it all joy when you fall into diver temptation. Pangatlo, when you get to verse 14, kaya, kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Number 3, count yourself
as blessed. So number 1, huwag kang magulat. Do not be surprised. Number 2, rejoice in your suffering for Jesus. Number 3, count or consider yourself blessed. Marami ho tao who are in the Christian church, nakakalimutan po natin bilang mga anak ng Diyos that kung ikaw ay pinag-iinitan ng mga hindi mananampalataya because of your Christian living, or kung ikaw ay inuusig ng mga tao sa labas na iyong binabahagian, or kung ikaw ay nilalayuan ng iyong mga kaibigan o kamag-anak because of your gospel faith, hindi ka kaawa-awa, kundi the truth is, ikaw ang pinakamapalad na tao sa buong daigdig. Ang mapalad na tao ay hindi po yung taong may kinakamtampo na kayamanan financially. Bagamat in some extent, pinagpala siya to a certain degree, pero ang tunay na pagpapala, mga kapatid, is suffering for the sake of Christ. Kaya sabi po dito, count yourself as blessed. Matter of fact, kung natatandaan po natin yung binanggit po sa chapter 3, balikan po natin ang chapter 3, beginning at verse 14. Bago ho dumating ang chapter 5, ito na po yung nabanggit ni Pedro. Chapter 3, verse 14. Sabi ho dito, pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Now sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang blessed, ang ibig sabihin po nito, sumasa atin po ang kabutihan at biyaya ng Diyos. So ulitin ko ho, kapag sinabi po yung salitang blessed, ang ibig sabihin po nito, sumasa atin po ang kabutihan at biyaya ng Diyos. So, how do I know na sumasa akin po ang kabutihan ng Diyos? How do I know na sumasa akin po ang biyaya ng Diyos? Well, ang sagot po ng ilan is, kapag walang problema sa buhay, kapag pinagpapala ako materially, kapag hindi ako nauubusan po ng mga anumang klase mga pagpapala financially, nasa akin ang kabutihan at biyaya ng Diyos. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang taong sumasa kanya ang biyaya at kabutihan, yun yung inuusig. So let me ask you this question. Sino po ang mapalad? Si Solomon na binigyan po ng kayamanan o si Juan tagapagbautismo na pinugutan ng ulo? Sino po mapalad sa dalawa ayon sa ganitong klaseng konteksto? John the Baptist. Now, both of them were blessed in different contexts, pero kung pinag-uusapan po natin pagpapala sa konteksto ng pag-uusig, mapalad din si Juan tagapagbautismo. Bakit ho? Because yun ang katuruan ng Panginoon when it comes to the word blessedness. Now, in those days, kapag ikaw ay naipako sa krus, you are the most worst criminal of them all. Pero ayon po sa tradisyon, si Pedro ay ipinako upside down. Because he was considered blessed according to the Word of God. So count yourself as blessed, mga kapatid. Huwag kayong maawa sa iyong mga sarili. Tumingin lang po tayo kay Kristo. Huwag natin sabihin, nakakaawa naman ako, lagi ko inaapi, lagi ako inuusig. Hindi ho. Hindi ka kaawa-awa. Pinagpala ka ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay pinagpala ng Diyos sa ganung klaseng konteksto, nangangahulugan lamang, hindi ka kampo ng Diablo. Pero kung ikaw ay parte ng kampo ni Satanas, bakit ka uusigin ni Satanas? Kung ikaw ay parte ng kanyang kampo. But because you are not of the same kingdom as Satan, kaya ka inuusig. Moreover, number 4, pagpatuloy po natin ang basa. Balikan po natin ang chapter 4, verse 15. Chapter 4, or verse 14 pala. Sabi ho dito, kaya kung iniinsulto kayo, which is defamation or reviling,
dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa na masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Now let's pause here for a moment. Bago po natin talakayin po ang talatang 16, ito po yung binanggit. In verse 13, sa Tagalog, kung kayo'y inusig o ininsulto dahil mga tagasunod kayo ni Kristo. Now, the word na ginamit po dito mga kapatid, it's not a part of number 4, pero ang ginamit po dito is the word Kristiyano. Now, sa Bagong Tipan, 3 times lang po ginamit ang termino na Kristiyano. Okay? So, ulitin ko ho. Yung salitang Kristiyano is used 3 times in the New Testament. Unang-una, if I can erase this, ginamit po ito sa Acts 11, verse 26. Okay? And then ginamit din po ito sa Acts 28. And then lastly, ginamit po ito sa 1 Peter chapter 4, which we've read earlier. Ngayon, yung ibig sabihin po ng Kristiyano, back then in the first century, gives a different tone of what Christian means today. Back then, mga kapatid, kapag ikaw ay tinawag na Kristiyano, you are the most hated person on the face of the earth. Kung ikaw ay tinawag na Kristiyano, kinamumuyang ka ng mga tao. Kung ikaw ay tinawag na Kristiyano, ikaw yung nakadire na tao on the face of the earth. Pero sa atin, panahon, kapag ikaw ay tinawag na Kristiyano, it simply means parte ka lang ng isang sekta. Parte ka lang ng isang reliyon. Pero iba ang ibig sabihin ng Kristiyano in the first century. You are a part of a crazy following of this Jesus of Nazareth. So ngayon, dahil yan po ang tinuturo po ng Biblia, when you get to verse 15, sabi nga ho dito, kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. So may dalawang klaseng pag-uusig. Inuusig ka for Christ dahil ang ginagawa mo ay mabuti. Pero iba yung pinarurusahan ka, iniusig ka dahil ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kalokohan. So kung ikaw, let's say for example, nagnakaw, and then nagtataka ka, bakit Panginoon nilagay niyo po ako sa kulungan? Bakit niyo po hinayaan ng mga pulis ay mag-aresto ho sa akin? Well, because gumawa ka ng kalokohan. So there's 2 types of suffering. Yung ikaw mismo ang gumagawa ng sariling kalokohan, that is why you are suffering. Minsan nakakarinig din po tayo ng mga ganitong klaseng pananaw pagdating sa pinansyal. Bili tayo ng bili ng mga bagay na hindi kailangan. Or, utang po tayo ng utang sa mga bagay na hindi natin kailangan, and then, pagdating po ng matinding pagsubok, sasabihin po natin sa Panginoon, well, God will provide. You have to think about it. God will provide according to His will. Pero kung ikaw mismo ang gumagawa ng sariling butas mo o sariling problema mo, if you buy something you do not need and yet mahihirapan ka magbayad, you are now suffering because of your own mistakes. Okay? Pero, there are times, nakikita nga po natin sa Biblia, pinitulutan po ng Diyos na mangyari po yan to teach us a lesson so that we do not do it again. Pero sa kabila po ng ating pagkakamali at pagkakasala, because we didn't consult God, tinutulungan pa rin po tayo ng Panginoon. Dahil maawain po ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, we should always consult God first. Panginoon, tama po bang aking gagawin or am I going to suffer? Panginoon, tama po ba itong desisyon na ito or will I suffer?
Dahil kapag tayo ho ay gumawa ng isang bagay that we do not consult God first, and then sasabihin natin God will provide, wala po tayo pinagkaiba sa gawain po ni Satanas who tempts God to do something. Tinetest natin ng Diyos. Gagawa ako ng kalokohan dahil sasama naman ako ng Panginoon. Gagawa ako ng kalokohan pero pagpapalain naman ako ng Diyos. No, you're testing God. You're tempting Him. And that is wrong. So, napakalinaw, kung tayo po ay pinarurusahan, wag sana for ungodly living. Nakapatay, nagnakaw, nakekealam sa buhay na may buhay. Now, nung pinag-aralan ko po yung pinakahuling vice na nakekealam sa buhay na may buhay, in the New Testament, may dalawang kahulugan po ito eh. It's either yung nangengealam sa pagkain po ng iba dahil ayaw po niya magtrabaho, tulad po ng tao sa unang Thessalonica, na talagang tamad magtrabaho, katok po ng katok sa bahay na may bahay, humihingi po ng pagkain. Ayaw po niya magtrabaho. Ang dahilan dahil is because of the fact that naniniwala siya that Jesus Christ is coming back, kaya ikikwit ko na trabaho ko. So that's one. Yung ikalawang paggamit naman ng salitang nakekealam sa buhay na may buhay, ay hindi tumutukoy po sa mga tamad na magtrabaho, kundi ito po ay tumutukoy sa mga chismoso o chismosang mga babae o lalaki. In other words, they are gossipers. Mahilig magchismis. Nakekealam sa buhay na may buhay. Nakakalungkot mga kapatid dahil sa ating bansa in the Philippines, yan po ang madalas napapanood ng mga tao. Buhay na may buhay. Yan ang kinakwento po ng mga tao. Tulad po ng mga host na nakikita po natin on our Filipino channels. Pero kapag tinanggal nyo po yung chismis and gossip, wala na po sila content. Kasi ang kanilang pundasyon for their programs is founded on gossip. So in other words, kapag lagi po tayo nanonood ng mga basura o lagi tayo nanonood ng buhay na may buhay na pinapakialaman, nakikiayon din ho tayo kasi we enjoy watching that. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Nakakahiya kung tayo po ay mga Kristiyano, mas may alam po tayo sa sino naging boyfriend nitong artista na ito, sino naging boyfriend or girlfriend nitong artista na ito, kaysa sa mga teksto sa Biblia. Alam natin yung buhay na may buhay po ni Piolo Pascual. Pero yung nilalaman na Mateo, hindi natin alam. Alam natin kung ano po yung pinakabagong palabas. Pero yung nilalaman ng mga ibang aklat sa Biblia, hindi natin alam. Kaya wag natin husanayin na tayo po ay mahulog sa ganung klaseng pagkakasala na maging chismoso o pakialamero sa buhay na may buhay. Okay? Now, when it gets to number 4, verse 16, sabi po dito, ngunit, kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Now, number 4, give thanks. Give thanks. Number 1, do not be surprised. Number 2, rejoice. Number 3, count yourself as blessed. And number 4, give thanks. Kung babasahin po natin ang unang Thessalonica, Kapitulo 5, napakaganda po na sinabi ni Pablo dito sa church. 1 Thessalonians chapter 5, at simulan po natin dito sa talatang 16. Unang Thessalonica 5, talatang 16. Tignan niyo po ang sinasabi po dito mga kapatid. Unang Thessalonica 5:16. Sabi ho, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Ngayon, nung sinabi po ni Pablo mga kapatid, magpasalamat, sinabi po ba niya magpasalamat kapag
walang problema? O magpasalamat kapag emotionally masaya tayo? O magpasalamat kapag hindi umuulan, o walang gera, o walang pag-uusig, o problema? Hindi, ang sabi po ni Pablo, in all circumstances, sa anumang panahon, magpasalamat tayo sa Diyos. Napakahirap po magpasalamat sa Diyos kapag nakatuon ang ating pansin sa problema kesa sa Panginoon. Lalo na kapag puwapatong na po yung bills. Paano ko babayaran ito? How? Pero we forget to look to God. Or, ikaw lang ang mananampalataya in your home. Pinag-iinitan ka. Madali po magreklamo. Madali po magduda. Madali po tumiwalag sa Diyos. When you feel overwhelmed. Pero sabi ng Biblia, anuman ang iyong circumstance, magpasalamat ka. Kahit kailan mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Mula po na tayo ho ay tinawag ng Diyos, hanggang sa kasalukuyan, hindi ho tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi ho tayo ginutom ng Diyos. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na mapahamak. Iningatan niya ho tayo. Kaya nga, the just shall live by faith. Now, here's one question. Bakit kailangan natin magpasalamat sa Diyos? What is the motivating reason kung bakit po tayo nagpapasalamat sa Diyos? Because natatandaan mo, unang-una, yung mga ginawa niya sa atin. But most importantly, kinikilala natin na siya ang ating Diyos who is the Creator and faithful Savior for His people. Bakit ka ba nagpapasalamat sa tao? Nagpapasalamat ka dahil you are benefiting from them. May ginawa sila. Dumakas ka sa kanilang mga nasabi o ginawa. So the same thing with God but to a more extreme fashion. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil mula po na tayo ho ay tinawag hanggang ngayon, hindi niya ho tayo pinabayaan mga kapatid. Gising ka ngayon. He's giving you strength to attend. He's giving you strength to live. He's giving you strength to work. We must be thankful to God. Pero dito, this is where the challenging thing comes in. When your world feels like it's crumbling dahil po sa persecution, maging honest po tayo, napakahirap magpasalamat sa Diyos. But that's only if you look to your circumstances more than the Word of God. Si Job ay isang magandang halimbawa po nito. Binawian po ng Diyos through Satan ang kanyang pamilya, which is his children. Tinanggalan po siya ng kayamanan. Ang kanyang bahay ay winasak ni Satanas. And yet, ang lumabas in chapter 1 of Job, sa bibig ni Job, sabi niya, blessed is the name of the Lord. Nagpasalamat siya. Yung pasasalamat po na yon has worship involved. So yung give thanks, hindi lang po siya yung thank you lang. Yung give thanks ay may halong pagpupuri. Dahil kapag binasa niyo po ang aklat ng Salmo, anytime that the psalmist would say, give thanks to the Lord for He is good, hindi lang po yung thank you lang, may pagpupuri na kasama ho doon. So we could say that giving thanks po dito is you are praising, worshiping God in your circumstances. Now, one of the things that you will learn from the Lord in the Bible is that kapag may panibagong testing or challenge na dumarating ho sa atin, magpasalamat ka na agad sa Panginoon. You know why? Because Lord, you have decreed na magkaroon ng testing na ito upang lalo po ako dumipende sa inyo. God decrees circumstances to come your way so that your faith would expand and that your dependence on Christ would increase. That's the only reason kung bakit po niya hinahayaan na tayo po ay makaranas ng pag-uusig o pagsubok. So that you and I, mga kapatid, ay lalong dumipende sa Diyos. So, pinintulutan po ng Diyos na may pagsubok upang ikaw ay magpasalamat
at dumipende sa Kanya. Dahil kung walang pagsubok, walang challenge, walang testing, hindi ka lalapit sa Diyos. Hindi tayo lalapit sa Panginoon kasi walang problema, walang pagsubok, walang pag-uusig. So in other words, hindi ko na kailangan ng Diyos. But we need God dahil mahal po niya tayo. We need God dahil may kaugnayan po tayo sa Kanya. So number 4, give thanks. Panginoon, salamat na hinayaan niyo po na may pagsubok na dumating dahil alam ko walang pagsubok na ibinigay po ninyo na hindi ko po kakayanin sa iyong biyaya at tulong. Number 5, balikan po natin ang unang Pedro 4. Sabi po dito, magpasalamat kayo, verse 16, sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So yung pangalan na Christian is not to be of shame, but an honor. Okay? Verse 17, dumating na ang panahong magsisimula na ang paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin na mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Now let's pause here for a moment. Medyo, at first reading, mapapaisip ka, okay, ito yung dapat gawin, 1, 2, 3, 4. Ito yung mga bagay na dapat gawin during trials. Pero, bakit isiningit ni Pedro yung katuruan na, but the judgment must first begin in the house of God? At first reading, mapapaisip ka, it's either two things. This is out of place, or can Christians be judged by God? Ano yung klaseng judgment na tinutukoy po dito kasi napakaganda po ng flow eh. Sabi po dito, huwag kayo magtaka, maggalak kayo, ituring yung mga sarili nyo bilang mga pinagpala ng Diyos, magpasalamat kayo sa Diyos. Pero pagdating sa talatang 17, ang paghato ng Diyos ay magsisimula sa loob ng kanyang sambahayan, the house of God. How does that fit with the flow of the section? Well, in the Bible, kapag sinabi po yung salitang judgment, mga kapatid, it is interesting. Judgment can be used in several ways. Okay? Sa Bagong Tipan. Minsan, ang salitang judgment refers to condemnation. Okay? Okay? Another judgment can be referring to final judgment. Tulad na sinabi ni Kristo, the word that you rejected shall be the same word that will judge you on the last day. Final judgment po yun. When it comes to condemnation, may tinatawag na hypocritical condemnation. Sabi nga po ni Kristo, do not judge lest you be judged. Right? Pero may judgment din, mga kapatid, that refers to an act of God. Okay? So ngayon, kung mamimili po tayo sa tatlong paggamit ng salitang judgment, alin po dito yung tamang paggamit sa konteksto po ng talatang 17? Ang sinasabi po ba ni Pedro, huwag kayong magulat, huwag kayong magtaka, huwag kayo maging worried about your trials, kundi, remember, condemnation is on your way. Yung po bang ibig sabihin ni Pedro? Or, what Peter means is, rejoice. Dahil sumasa atin po ang Espiritu ni Kristo. And by the way, final judgment is going to be upon you. Yung po bang ibig sabihin niya? Well, most likely, yung number 3 is most probably the contextual meaning of dumating na ang hatol ng Diyos. Which means, dumating na yung act of God in judgment. Pero anong klaseng judgment? Kasi sa mga Kristiyano, wala na ho sa atin ang condemnation eh. Dahil sumasa atin po si Kristo. What judgment is He referring to here? Well, most likely, we can now erase these two. Yung judgment po na binabanggit ni Pedro
ay may kaugnay sa lumang tipan. Now, we will not go there, pero I'll just spell it out for you. May tinatawag po purifying judgment. And this is the judgment na binabanggit ni Pedro. Purifying judgment. Okay? You might as well, let's look at it. Ano po yung purifying judgment po na yan? Basahin po natin ang Zechariah 13, verse 9. Zechariah chapter 13, verse 9. Ano po yung purifying judgment na binabanggit ni Pedro? Verse 9. Zechariah 13, verse 9. Sabi po dito, at ang ikatlong bahaging matitira ay lilinisin ko tulad ng pilak na pinadadalisay sa apoy. Susubukin ko sila tulad ng gintong sinusubok sa apoy, kung tunay o hindi. Tatawag sila sa akin at diringgin ko sila. Sasabihin ko sila ang aking mga mamamayan at sasabihin din nila, ang Panginoon ang aming Diyos. So sabi po dito, idadaan ho sila sa apoy upang maituring sila mga anak ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa Malakias, Kapitulo 3, Malachi chapter 3, beginning at verse 2 and 3, tignan niyo po sinasabi dito, Malakias 3, talatang 2 hanggang 3. Tignan niyo po. Pero sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakalinis. Lilinisin niya ang mga paring libita, tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto, upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. Now, ano po ang commonality ng Zechariah at Malachi? Ano po yung common word na ginamit sa dalawang teksto na yan? It's the word apoy. Zechariah has apoy. Malachi has apoy. Now, kung ginamit po ni Pedro yung konsepto of purifying judgment at in-apply po niya sa church, ano naman yung apoy sa unang Pedro na ginagamit ng Diyos upang tayo po ay maging matibay? Balikan po natin ang unang Pedro 1, talatang 6. Unang Pedro 1, talatang 6. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Verse 6. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. So let's look at this. Zechariah, sabi niya, upang maging mga anak ng Diyos, yung mga dapat maging anak ng Diyos, idadaan po sila sa apoy ng pagsubok. Ganon din sa Malachi, ang mga paring Levita, upang maging kagamit-gamit sila sa aking harapan, idadaan ko sila sa apoy of testing. So tayo, how do you know that you are a child of God? How do you know na totoo ang iyong pananampalataya? It needs to be tested by the intensity of the trial. So yung fire, yung apoy na binabanggit po dito, hindi literal. Ang nilalarawan po ng apoy ay walang iba kundi intensity. Very intense, heated trials. At kapag nalampasan po natin yung intensity na yan, sabi ng Biblia,
the judgment, an act of God to purify His church, ay natupad. So in other words, what does it mean when judgment must first begin in the house of God? Yung purifying judgment ay kailangan maranasan ng iglesia. Now, there's two forms of judgment na binabanggit po sa talatang 17. Purifying judgment para sa mananampalataya. Condemning judgment para sa hindi mananampalataya. Now, how do we know this? Balikan po natin ang chapter 4 at dito ho natin makikita may dalawang klaseng judgment. Sabi po dito sa talatang 17, at kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak ng Diyos or the household of God, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? So, hindi purifying judgment ang mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Wrathful, condemning judgment ang mararanasan po nila. Na bago po tayo humakbang sa talatang 18, nais ko lang po ipunto ho dito ang isang importanteng termino na talagang binigay na lang po yung buod na kahulugan ng ASND. Sa ASND na ginagamit po natin na translation, ayon po sa talatang 17, ginamit po nila mga anak ng Diyos. Okay? Na hindi po siya mali dahil yan po talagang kahulugan yan. Subalit, a more literal and precise translation would be something like this, English. Household or temple of God. Now, tama pa rin po ang ASND kasi yun ang buod ng kahulugan. Pero when you notice kung paano po ginamit po ito in the English, bakit not children of God na lang ang ginamit nila? Bakit household of God? Is because yun ang nakalagay po in the ancient language. Household of God. Now, here's a question. Bakit kailangan banggitin po ni Pedro household of God? Hindi na lang diniretso niya na anak ng Diyos. Why does he have to use the words household of God? Dahil tatandaan po natin mga kapatid, ano na po ba ang templo ng Diyos? It's the church. That's why when you go to chapter 2, basahin po natin saglit, chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5. Tignan niyo po nakalagay dito. Kapitulo 2, talatang 5. Chapter 2, verse 5. Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa nyo ito sa pamagitan ni Hesus Kristo. Now in English, you also, like living stones, are being built into a spiritual house. So, yung binabanggit pala ho ni Pedro in verse 17, kanina in chapter 4, that judgment must first begin in the household of God. Ang ibig niya pala ho sabihin dito is that yung templo ng Diyos sa bagong tipan, which is the church, He must give them purifying judgment. Because what's interesting, yung binasa natin kanina in Zechariah 13, Malachi chapter 3, lahat po yun ay may kaugnayan sa templo. Siyempre, in Malachi, I'm going to purify yung mga pare. Ano po ba function ng pare? He's part of the temple. Ano po ba ang tema ng Zechariah 13? Ano po ang tema ng buong Zechariah? It's about rebuilding the temple. So in other words, bilang templo ng Diyos, kailangan po natin makaranas ng purifying judgment upang lalo po tayo maging katulad ni Kristo. Dahil kung si Kristo ay naghirap bilang yung tunay na templo, tayo bilang templo ng banal na Espiritu ay kailangan din po dumanas ng paghihirap din.
So in short, if we go back to chapter 4, notice what it says here. Pagkatapos po niya sabihin, ano po ang magiging kahihinatnan o sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita, sabi po sa talatang 18 of chapter 4, tulad ng sinasabi sa kasulatan. So huhugot po siya sa lumang tipan. Kung ang mga matutuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Now, kapag si Pablo o si Pedro o anumang klaseng apostol sa bagong tipan ay nakapagsalita ng ganito, ito yung sinasabi sa kasulatan, saan po sila humuhugot? Sa lumang tipan. So saan po ito sa lumang tipan? Well, basahin po natin dito sa Kawikaan 11, talatang 31. Basahin po natin ang Kawikaan 11, 31. Now, you're gonna notice some form of difference in the way it was used, but I will explain in a bit. Kawikaan 11, talatang 31. Tignan niyo po sinasabi dito. Proverbs 11, verse 31. Proverbs 11, verse 31. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan. Gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos, ganti sa kanila ang kaparusahan. In English, if the righteous receive their due on earth, how much more the ungodly and the sinner. Now, this is Proverbs 11:31. In the Hebrew text, ito nakalagay, if the righteous receive what is due on earth. Yan ang nakalagay, yan ang binasa ho natin sa Proverbs 11. Pero nung ginamit po ba ni Pedro ang Kawikaan 11:31, sinama po ba niya yung salitang earth? Wala. Ang sabi lang po niya, if the righteous barely make it. Wala po siya binanggit na salitang mundo, wala po siya binanggit anything to do with the earth. Ang binanggit lang po niya, kung ang mga mananampalataya ay halos hindi makapasok, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi tumatanggap? Pero the question is, kung sa Hebrew text, may nakalagay earth, then saan humugot si Pedro? Kasi kung humugot po si Pedro from the Hebrew text of Proverbs 11:31, dapat sinama rin po niya yung salitang mundo. But he didn't. Pero the reason why he doesn't is because most likely hindi yung Hebrew text ang ginamit po ni Pedro. May isa pang teksto para sa lumang tipan, pero it's known as the Septuagint, na kung tawagin po LXX. In the LXX of Proverbs 11:31, dito po nakalagay, scarcely make it in. So bagamat the Hebrew text says, may earth, pero hindi nga po ginamit ni Pablo o ni Pedro yung salitang earth, most likely ang ginamit po niya is the Greek Old Testament na kung tawagin po the Septuagint. Now maaari ho nating tanungin bago po natin balikan ng unang Pedro 4, ano pong ibig sabihin ng LXX? Ito po ay mga Roman numerals for the number 70. And the reason why number 70, LXX ang naging titulo or abbreviation para sa Septuagint, dahil ayon po sa tradisyon, there were 70 Jewish scholars na ginamit po ng isang hari upang isalin from the Hebrew into the Greek yung lumang tipan. Yun po ang tradisyon kung bakit may ganyang klaseng titulo na LXX or 70. So that being said, balikan na po natin ang unang Pedro 4.
At napakalinaw ho dito kung yung mga mananampalataya ay daranas ng purifying judgment, ano na lang po ang mararanasan ng mga hindi mananampalataya? So sabi po in verse 19, kaya kung kayo'y nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. So last thing that we need to learn is, what is the fifth command ni Pedro under inspiration na dapat po gawin ng isang mananampalataya na nakaranas ng trials? Entrust yourself to a faithful Creator. Nang ibig sabihin, ipagkatiwala mo ang iyong kinabukasan, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa isang tapat at mabuting Diyos na nagmamahal sa atin. Now, before we come to a close, the word na ginamit po na entrust o ipagkatiwala, it is the same word na ginamit po ni Pablo nung kinausap po niya si Timoteo by saying, lahat ng mga narinig mo sa akin, lahat ng mga nakita mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. So in other words, itong entrusting yourself is another way of saying, give yourself completely in faith to God during your trials. Bakit po? Tapat siya eh. Sino ho dito ibibigay nyo ang yung buong tiwala sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan? Wala. Maliban na lang kung hindi ka nag-iingat. Walang taong matino na nagsuri maigi, ibibigay niya ang buong pagkatao niya sa mga taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Dahil hindi nga sila mapagkakatiwalaan eh. Bakit ka magtitiwala sa kanila? Pero kung ibibigay ho natin ang ating mga sarili sa kabila po na matinding pagsubok, ang ating tiwala sa Panginoon na kailanmay hindi po niya tayo binigo, maasahan ho natin mga kapatid, magiging mabuti ang ating kalagayan. Magiging maayos at mabuti ang ating kinabukasan. Kaya sabi po ni Jesus, do not worry about tomorrow, but let tomorrow worry about itself. And as we come to a close, Pastor, paano ko malalaman that I have entrusted myself to this faithful God, si Yahweh? Sabi ng Biblia, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Hindi natin pwede sabihin, nagtitiwala ako kay Lord, pero ang lumalabas sa bibig, puro pag-aalinlangan, pandududa, puro pagrereklamo, hindi mabuting gawain yun. You will know you're trusting in God when in the midst of your trials, purihin ang Diyos. Pinapanalangin mo yung mga taong umuusik sa iyo. Nagpapasalamat ka sa Diyos sa kabila ng matinding trahedya na yung nararanasan. Kasi yun ang nakalagay dito eh. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Yun ang bunga ng pagtitiwala kay Kristo. So in short mga kapatid, all that has been said, what are the 5 things na dapat po gawin ng isang Kristiyano during trials? Do not be surprised. Nasa Biblia yan, makakaranas ka ng pag-uusig. Rejoice, dahil ito ay pampatibay ng pananampalataya. Count yourself as blessed, dahil may kaugnayan ka kay Kristo. Give thanks, dahil alam mo, ito ay para ng Diyos na lalo po tayo magpakumbaba at lumago sa espiritual. And lastly, entrust yourself to the faithful Creator. Nang ibig sabihin, magtiwala ka sa Panginoon. Kaya sabi po ni Haring David, ako ay naging bata,
Pero ngayon matanda na ako. Pero kailan may hindi ko nasaksihan na amang naglingkod sa Diyos ay kanyang pinabayaan o nagutom. Tayo po ba mga kapatid pinabayaan po ng Panginoon? If the answer is no, entrust yourself to a faithful Creator. Amen? It's only gonna get worse. Pero the more worse it gets, lalo po pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan over this whole universe. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po in chapter 4 ng unang Pedro, meron po tayong natutunan at ito po ay makakatulong sa ating personal na pamumuhay for Christ. So nais ko po mga kapatid na buksan po ang ating Bible study floor sa mga may katanungan, angkop man o hindi angkop sa ating mga pinag-aralan. Does anyone have any questions this evening? Brother June. Pinabasa ko yung Daniel 11:37. Yes. Homosexual kasi sa tanong. Ang nakalagay po doon, well, unang-una po, ang tinutukoy po doon is yung masamang hari. There are some who say that's referring to the Antichrist. There are some who say that's referring to Antiochus Epiphanes, the fourth. Pero yung very phrase na binabanggit po ninyo, he will not desire women or the things of women. There's a few interpretations, pero ibibigay ko lang po yung ilan dyan. Yung una, yung binanggit po ninyo. Kung sino man yung tinutukoy po dyan, Antikristo man o si Antiochus or whatever, may kabaklaan siya. That's the first interpretation para sa iba. The other interpretation may be a reference sa panahon po na yon that they do not desire yung hinahangad ng mga Hudyong babae, which is mapunta sa kanila yung Mesias, which means that they will be the ones na gagamitin ng Diyos to birth the Messiah. So there's that. And then there's a few more. Pero one thing is for certain, Brother June, that text is very debated. It is disputed. I will have to give much more better study to give you a more accurate understanding. Pero those are the two common ones na natatandaan ko ho. Pero Lord willing, I will get back to you po on that. And I will try and exhaust whatever I can para mabigay ko po yung sagot sa inyo. Dito rin sa area na to, bakit puro A yung hari na binabanggit? Puro A. A? Ang letter ng umpisa ng pangalan nila. Alexander, Antiochus, Ahasuerus. Ahasuerus. Yeah. Pa yung dalawang, binanggit ko kanina, si Antiochus. Epiphanes. Yeah. Puro A. Bakit puro A? Yeah. That's a good question, Brother June. I can't say that I'm going to study that, but it might have been the very common way of addressing royalty. But that's a very good point. Antiochus, Ahasuerus. But we also have to understand that Alexander's of the Grecian culture. Ahasuerus, Antiochus is more of the Babylonian, Assyrian culture, if I'm not mistaken. So, tsaka mga ano po yan eh. Mga sinali na po yan sa English. So I wouldn't say that's, if I'm not mistaken, I don't think that's the most original way of saying it. Maari Alexander, may A po yun sigurado. Yeah. Okay. Anyone else have any questions? Related or unrelated sa ating mga pinag-aralan nitong gabi? Any questions, so? No? So, kung naging klaro po lahat, Brother Joel. Regarding doon sa sinabi ni Pedro, regarding that, 1 to 5. Ibig sabihin na pagtagumpayan ni Pedro yan, ng mga 5 yan, kaya niya nasabi sa iglesia. Well, we could also say po, Brother Joel, that remember, siya rin po ay sa kanyang mga oras na kasama po niyang Panginoon physically. He is giving mga commands that from experience hindi niya nagawa. So hindi niya nagawa. No, he's giving experience sa mga bagay na hindi niya ginawa in the early years nung kasama niyang Panginoon. Halimbawa, when it comes to do not be surprised. 'Di ba nung hinuli po ang Panginoon, ano po ang ginawa ho niya? He cut the man's ear. So if he understood yung sinasabi ni Kristo of being prepared, he would not have done what he did.
Pero we can say that habang nagmamature po si Pedro sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, under inspiration, ito yung mga bagay that he has come to learn and he has come to live by na binibigay naman po niya in the church. So, ibig sabihin, pagtagumpayan niya yan. I believe so kasi tradition says namatay po siya as a martyr. So that means na talagang nagwagi po siya in his Christian faith. By the grace of God. By the grace of God, yeah. Anyone else have any other questions? Related or unrelated? Ninong, may question ho kayo? Ano yung sabihin is trusted? Entrust? God of Holy Spirit o Pakiulit po, Ninong. Sorry pa. trusted? Kailangan ba ng guide ka ng Holy Spirit? Absolutely ho, yes. Kasi hindi ho natin, maibibigay po yung pananampalataya kung wala po yung Espiritu Santo. Yeah. Anyone else have any other questions? Related or unrelated? Oh, by the way, bago po kayo magtaas ng kapay, in the English translation, nabasa po natin that tayo ay dapat po magalak daw sumasa atin po ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang binanggit po doon sa wikang English is Spirit of Glory. Now, itong Spirit of Glory na binabanggit po doon is very specific. Kasi this is only used one time in the New Testament. Itong Spirit of Glory ay tumutukoy po sa Isaiah chapter 11 verse 2. At kapag binasa ho ninyo ang Isaiah 11, talatang 1 hanggang 3, ang binabanggit po dito contextually ay walang iba kundi ang Mesiyas. So, kung titignan po natin ang buong kanon ng Biblia, kanino po nag-rest fully ang Espiritu ng Diyos? Kay Jesus. Pero dahil po we are united with Christ, the Spirit of God also rests upon us. Dahil po sa ating Panginoon Jesucristo. So, that being said, let's go back na po dun sa Q&A. Does anyone have any questions? Related or unrelated? Mama Tess, may tanong po ba kayo? Okay, bro. Yung sa Mateo 5:19, yung sinabi ng Panginoon na The least. whoever announces one of the least of these commandments and teaches others to do so shall be called least In the kingdom. Yeah. of heaven. Mm. But whoever keeps and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. Ano po ang ano nun? Yeah. So, if I may, I'll give you the two interpretations for that, just to be fair sa mga kapatid natin na Kristiyano. John MacArthur and them teach that yung Matthew 5:19, yung least in the kingdom of heaven refers to rank pagdating sa langit. So kapag, let's say, ang isang tao ay nagturo ng ganito, o isang tao nagturo ng ganyan, na hindi naman sinasabi ng Panginoon na wag mo bawasan yan or etc., pagdating po nila in the kingdom of God, they will be considered least. Pero I think the more proper interpretation is number 2, which is, yung tinutukoy po ni Kristo dyan, kapatid, are the Pharisees, na mahilig magbawas o mahilig magdagdag with their man-made traditions. So ina-annul nila ang salita ng Diyos. Because when you read Matthew 15, 10 chapters later, sinabi po ni Kristo, why do you Pharisees annul the commandment of God through your traditions? So ngayon, kapag tinutukoy ho dito ay mga Pariseo na binabaliwala po nila ang katuruan po ng Panginoon, that means that yung least in the kingdom does not mean magiging parte po sila ng kaharian ng Diyos and they will have lower rank, but it's another way of saying, hindi sila magiging parte ng kaharian ng Diyos. So you have the least likely na makapasok sa kaharian ng Diyos, and those who are great are those na parte ng kaharian ng Diyos. So I think that's the more proper interpretation, kapatid, for that text. Sa Matthew 15, Verse 1 to 9. okay. Verse 1 to 9, yeah. Thank you. Okay, thank you, kapatid. Anyone else, Brother Joel? So, Pastor, yung number 5, hindi ba sakop na lahat yan ng 1, 2, and 3, 1 to 4? Kasi entrust yourself to a faithful Creator eh. Sure. Pag in-entrust mo yung sarili mo na Panginoon, sakop na niya yung do not be surprised, Sure. but rejoice. Di ba? Mm-hmm. So,
So bakit po niya kailangan i-break down? Oo. Para maaari ho, there's two things. Yung estilo ng pagkakasulat, he wants to give us an overview, a picture. Ano ba ang itsura ng entrusting? So syempre, kapag sinabi mo ipagkatiwala, baka isipin ng mga tao, okay, ipagkakatiwala ako sa Panginoon pero walang kasamang saya. Then that's not really entrusting. So he's breaking it down. O maaari, again, style of writing, he begins with what first needs to be done, knowledge, hanggang humantong na po dun sa pinaka-culmination, which is entrusting. Yeah, pero katulad yan, give thanks. Masasabi mo na mag-give thanks ka kapag nangyari na yun eh. Magiging ano po? Masasabi mo na mag-give thanks pag nangyari na eh. So, kailangan mangyari muna bago ka magpasalamat sa Diyos, di ba? Tama ho sinasabi ninyo, everything here has to do with faith. Yeah. It has to do with faith. Yeah. So if you have faith in God's word Yeah. na ito mangyayari, Yeah. then you're not gonna be surprised. So yung pinaka-pundasyon po niyan and reason behind it is faith. Yeah. Faith po, yeah. You're absolutely correct. Yeah. Anyone else po may tanong? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan po nitong gabi? Any questions? Brother Ray, you have a question po? Okay. Okay. Anyone else? Okay. So, kung ito po ay naging klaro ho sa atin mga kapatid, hingin po natin sa Panginoon na ito po ay makita ho sa atin bilang bunga po ng banal na Espiritu.